mahalagang aral na natutuhan ni Haring Alaric. May akda, Charmaine B. Tolentine, B.Ed. 3rd Year, Section A. At ipapasa ito kay Professor Dr. Oster C. Relasa. Noong unang panahon sa kaharian ng Eldora, may isang mabait at mapagbigay na hari. Siya si Haring Alaric. Ngunit, hindi masaya ang mga tao sa kanilang hari dahil napakatamad nito at hindi gumagawa ng kahit ano maliban sa kumain at laging nakaupo sa kanyang trono. Nagdagal ang mga araw, linggo at buwan, lagi na lamang siyang nakaupo sa kanyang trono habang kumakain o kaya'y natutulog. Naging tamad ang hari at nag-alala ang mga tao para sa kanyang kalusugan. Isang araw, napagtanto ng hari na hindi niya maigalaw ang kaniyang katawan, pati na rin ang kaniyang paa. Siya ay napakataba na at pinagtawanan siya ng kaniyang mga kaaway. Tinatawag siyang tabatsoy na hari, matabang hari at iba pa. Inanyayahan ng hari ang mga ekspertong doktor mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang kaharian at inalukan sila ng malaking gantimpala upang gawing malusog siya. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang makatulong sa hari na maging malusog at malakas muli. Ginugol ng hari ang napakalaking halaga ng kaniyang kayamanan, ngunit nabigo lahat. Isang araw, bumisita sa kaharian ang isang banal na lalaki. Narinig niya ang tungkol sa karamdaman ng hari at agad niya itong pinaalam sa isa sa mga alagad ng hari na maari niya itong pagalingin, subalit maari naman niyang gamutin ang hari sa lugar kung saan nakatira ang banal na lalaki. Nang marinig ng alagad ay dali-dali niya itong ipinarating sa hari at ang hari naman ay labis na nagalak. Ang banal na lalaki ay nakatira sa malayong lugar. Dahil hindi makagalaw at madaling mapagod ang hari, ay pinakausap niya ito sa kanyang alalay na dalhin ang banal na lalaki sa hari at sa loob ng palasyo na ito gamutin. Ngunit, tumanggi ang banal na lalaki at sinabi niya na kailangang pumunta sa kanyang tirahan ang hari upang gamutin at sa ganun manumbalik ang lakas nito. Sa kagustuhan gumaling ng hari, nagpupunyaging nakipagkita ang hari sa banal na lalaki sa bahay nito. Pinuri ng banal na lalaki ang hari na siya ay isang mabuting pinuno at sinabi na agad siyang makaka-recover sa kanyang kalusugan. Hiniling niya sa hari na pumunta sa sunod na mga araw para sa patuloy na panggagamot. Dagdag pa nito, gagamutin lamang siya sa bahay ng banal na lalaki. Dumating ang araw na babalik na naman ang hari sa bahay ng banal na lalaki. Hindi kayang maglakad ang hari kahit ilang hakbang lamang sa kalsada. Ngunit tinulungan siya ng kaniyang mga tagasunod na makarating sa lugar ng banal na lalaki. Sa kasamaang palad, wala sa lugar ang banal na lalaki at hiniling ng kaniyang tagasunod na bumalik na lang ito sa susunod na araw para magpagamot. Pinagpatuloy ng hari ang pagpunta sa bahay ng banal na lalaki at hindi na malaya ng hari na nakatatlong linggo na siyang pabalik-balik pero hindi kailanman nagkita muli ang hari at ang banal na lalaki at hindi kailanman nagkaroon ng anumang panggagamot. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong naintindihan ng hari na siya ay nagiging mas maagang nawalan ng maraming timbang at marami na siyang oras na makipagsalamuha sa kanyang sinasakupan. Napagtanto niya na ang dahilan kung bakit dinais ng banal na lalaki na ang hari mismo ang pumunta sa malayong tirahan ng banal na lalaki sa pamamagitan ng paglalakad.
Naibalik ang kalusugan ng hari, kaya lubos na masaya at nagdiwang ang mga tao sa kaharian. At natutuhan ng hari na ang kalusugan ang tanging tunay na kayamanan. At sa bandang huli, ang kaharian ng Eldora ay namumuhay ng maligayang magpakailanman.